Paalala po, ngayong Feb-Ibig Month, huwag basta-bastang ma-fall sa mga nakakausap online. Baka kasi mabiktima kayo ng nabistong level up na panloloko na ginagamitan ng Artificial Intelligence or AI. Sa isang maaksyong tagpo, natuklasan ng NBI sa isang gusali ang level up na pag-scam dahil gumagamit na sila ng Artificial Intelligence o AI nga. Dito, nakikita. Walang nagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Kung dati-rati daw ay kukuha ng ibang identity o mga modelo, ngayon na-generate na sila ng mukha gamit ang AI. Tila mga professional daw ang mga ito dahil may mga tauhan na may quota ng mai-scam kada araw. Malaki rin daw ang sahod. Ano ba ang sinasabi ng batas dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, dati gumagamit pa ang scammers ng ibang identity. Ngayon, artificial intelligence na. Ano po ang sinasabi ng batas sa paggamit ng AI para makapang-love scam? Well, posibleng pasok sa violation ng tatlong batas ang mga ganitong panloloko. Una, of course, ang RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para makapag-file ng kaso ng cyber fraud laban sa mga scammer na nagtitake advantage ng mga kababayan natin na masyadong nagtitiwala sa mga nakakasalamuha online. Yang paggawa ng AI-generated ng mga personalidad at mga identity for financial gain ay isang kaso ng computer-related fraud. Ngayon, depende sa modus nila. Pwedeng kaso rin ito sa ilalim ng bagong batas ng Republic Act 2010 or ang AFASA, ang Anti-Financial Account Scamming Act. Sa ilalim ng batas na ito, pinagbabawal at pinarurusahan ang paggamit ng mga social engineering scheme kung saan sa paggamit ng panloloko at pagmaninimpula ng biktima, nagagawang makuha ang personal sensitive information nito, lalo na ukol sa mga bank account ng mga ito para makapagpadala at mahuthutan ng pera. Medyo bago ang batas na to, parang napirmahan lamang noong July 2024. And of course, ang pangatlo, there is good old estafa sa ilalim ng Revised Penal Code. Ang estafa, swindling o panloloko sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code ay pinarurusahan ng panloloko gamit ang false identity at mga false pretenses. Pwede bang makasuhan sa ilalim ng tatlong batas na to? Again, depende sa modus, pwedeng-pwede. Dahil ang mga ito ay mga special na batas na medyo magkakaiba ang mga elemento. Although in the end, lahat sila ay pawang panloloko ang pinarurusahan. Sa mga dating sites naman at sa social media page naman po, may mga gumagamit din ng edited photos o maging AI. Hindi man para mang-scam, kundi para maging mas appealing. Tapos pag nag-eyeball na, iba pala ang itsura. Ano naman po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, nako, parang medyo mahirap kasuhan to. Parang advertising lang naman to. Parang sa mga commercial o advertisement yan, alam naman natin na madalas, mas maganda at appealing ang itsura ng mga tao at produkto para maengganyo ang biktima, ang consumer na bumili ng ganitong mga produkto. Pati naman sa batas, kinikilala ang tinatawag nating the usual exaggerations in trade at hindi ito basehan para mag-file ng kaso ng panloloko. Kung gumamit ng filter, nag-edit ng picture para mas maganda ang itsura, naku, baka wala pong kaso. Maaaring ma-disappoint kayo pag nagkita na kayo, pero malamang ay walang kaso unless nga na may ginawang ibang modus at kinunan kayo ng information para makunan o mahututan ng pera. Of course, ibang usapan na yan. In any case, warning lang po natin, kung nakikipag-friend kayo sa internet, nakikipag-developan ng relasyon, huwag masyadong magtiwala. Huwag maging biktima. Kapag hiningan kayo ng bank account, credit card, and other financial details, ay siguradong dapat ay magduda na kayo. At huwag ibigay ang information na yan. Protect your heart and protect your bank account. Huwag maging biktima. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin yung official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.